patalastas mo na. Patalastas mo na. Alright, magandang hapon. Nandito tayo muli sa Parañaque Net Radio para sa ating programa OMG, Oh My God, o Sapang Seguridad at Serbisyong de Calidad. Ito po ay episode 10 ng series 10 ng ating programa na sinimula natin last year. At ito ay pangalawa naman nung tayo ay bumalik since October 8 and noong October 15, last Sunday ay wala tayo dahil nga sa schedule natin. At ngayong linggo naman ay supposed to be kasama natin yung aking partner noong October 8 na si Kuya Arnel, anibersaryo. But again, ngayon ay hindi siya available dahil nga sa kanyang appointment din. But mapalad tayo ay pinagbigyan ng ating kaibigan na samahan ako sa ating programa ngayong hapon. At kasama ko ang ating Kuya Jim Nicolas na presidente ng Organization ng Security Guard Incorporation. Kuya Jim, magpakilala ka? Okay, unang-una, magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na yung ating mga security guard all out there, all nationwide, all over the Philippines, no? So, nagpapasalamat po tayo sa invitasyon ni Kuya Neil, no? Sa pagkakataong ito, maibalita natin or maibahagi natin kung ano ba yung Organization of Security Guard Inc. Okay, so magandang hapon muli at pinabati natin. Maraming salamat kay Kuya Gaspar Latang na presidente ng Parañaque Net Radio Worldwide na tayo muli ay nabigyan ng pagkakataon na i-air yung ating programa dito. At atin din binabate ang ating mayor ng Parañaque, Mayor Eric L. Olivares, at ang ating congressman, Kuya Edwin L. Olivares, at ang lahat ng mga opisyalis ng City Hall ng Parañaque at lahat ng ating City Council of Parañaque at lahat ng barangay officials ng Parañaque City na ngayon ay abalang-abala sa kanilang pangangampanya dahil nga nalalapit na yung ating barangay and SK election. Batiin din natin ang ating mga security professionals na nakikinig ngayon, yung ating mga estudyante, yung ating mga corporate young professionals, lahat ng mga entrepreneurs, agency owners, yung ating mga brothers in certified security professionals. Shout out ko na rin, Kuya Jim, yung Silva family and Ahentra family, ating pamilya dyan sa Iloilo at sa buong Pilipinas. Mayroon kang batiin, Kuya Jim? Okay, maraming salamat sa pagkakataong ito, no? So, nais kong batiin muna ang lahat ng founder ng Organization of Security Guard Inc. So, we have 5 founders. Magandang hapon po sa ating chairman of the board, isa sa mga founder, si Security Haji Nisperos from Cebu City. So, magandang hapon din sa ating board secretary, si Secretary and founder Neil Haima. And magandang hapon din sa ating auditor, one of the board at saka founder si RJ Lapides. At saka yung ating vice chairman from Cebu City, si Noli Estrera. At saka yung ating board of trustees from Tarlac, si Stephen Carl Madriaga Marquez.
at saka yung ating national marketing si Martoni Nicolas from Cagayan Valley, at saka sa lahat po natin ng mga regional directors from Batangas. Batiin po natin si Angelo Bolpani, batiin po natin si Sander Escobar, ang regional director natin ng Cagayan, at saka si McNeil ng NCR, at saka yung ating mga regional directors from all out there from Visayas at saka Mindanao. Magandang hapon po at ingat po tayo sa ating pagtupad ng ating tungkulin. Okay, magandang hapon sa inyong lahat at yun, papatuloy sa ating advocacy. Batiin ko rin, Kuya Jim, yung ating mga trainees ng Silver Point Training Institute of Industrial Security at sila ngayon nakikinig all over din sa Region 2 yung aming mga graduates doon. So this is a continuity of our advocacy, Kuya Jim. Napanood mo ba, Kuya Jim, sa unang hirit? Mayroon silang programa OMG. OMG din. Sabi ko, at yun ang segment nila na yung ating mga kuwardya ay nagpakita ng kanilang talento sa pagsayaw tuwing umaga. Ako natutuwa at nabigyan ng pagkakataon yung mga talent ng ating mga security guard. Napakita yung magandang side ng ating mga security professional. Hindi yung nababalita lang minsan yung masamang nangyayari. This time was maganda, so kudos to those sa program ng unang hirit ng GMA. No? At ako'y nanonood lagi at napapakita doon ang mga talento ng ating mga security professional. Sabi ko nga, okay lang naman yon, basta siyempre gagawin nila yon during their off-duty naman. But pag sila'y naka-duty, dapat of course focus on their responsibility to protect the lives and property of our client. So, batiin ko rin yung ating mga kaibigan, the Bastian Security Services, panguna ni Kuya John, and the Rising Sun sa panguna naman ni Kuya Bani, at yung aking mga estudyante sa graduate school ng PCU, yung aking mga kuya sa Eagles Club and Lions Club International. So, magpatalastas muna tayo, Kuya. At pagbalik natin, Kuya, ipaliwanag muna ano bang advokasya nitong inyong organization at paano makasali ang ating mga security guard dito sa inyong organization. So, pagbalik natin after ng ating patalastas. Alright. Kuya Jim, nabanggit mo kanina itong Organization of Security Guard Incorporated. Pwede mo ikwento sa amin kailan ito tinatag, ano ba yung inyong advokasya, at kaano nakadami ang inyong mga membro, at baka sakaling may mga security professionals tayo gustong sumali sa inyo, ano ba ang kanilang gagawin? Kuya Jim? Alright, so isang napakagandang tanong, no, Kuya Neil. So ito ay yung OSGI o yung tinatawag natin na Organization of Security Guard Inc. Ito ay nabuo namin last November 28, 2021 na it's coming 2-year anniversary this November 28, at pasalamat po tayo sa ating pangangalaga na pangalagaan po natin yung kapakanan ng Organization of Security Guard Inc. Ito ay isang organization na na-register din po tayo sa Security and Exchange Commission na na-approve tayo noong December 28, 2022. And then establish din natin yung mission, vision and goals ng organization na to, at binuo po namin to para sa kapakanan ng ating mga security guard. So ano ba yung mission namin? Pinaka-mission natin dito ay magkaroon ng unity o yung pagkakaisa ng bawat security.
ma-address po natin yung ang mga concerns ng bawat security, mabigyan natin ng pagkakataon na masangguni man lang ang ating mga security guards sa loob ng ating security industry, nang sa ganun ay ma-assist natin or masiyasat natin kung ano yung mga pangunahing problema. So, tinatag naming 5 board of directors. So, 2 dito sa Luzon, tapos yung 3 is sa Visayas. So, sa aming pangangalaga, umaabot na ng 2 years for now. At more or less, ang ating registered members for now ay nasa 600. Tapos meron po tayong mga GC sa iba't ibang region. So, may mga members naman tayo doon na nakaklassify as candidate for official members. Kasi meron kaming criteria sa bawat members namin nang sa ganun ay makapag-avail ng benepisyo. So yung aming hatid una ay ang pag-assist in terms of kagaya niyan, yung pagpo-provide ng mga posting. So kumukuha kami ng mga information sa iba't ibang agency kung sino ba yung nangangailangan, tapos pinopost natin sa ating page at saka ating mga GC, nang sa ganun ay kung sino yung floating at saka yung walang duty ay mapagbigyan po natin. So isang napakalaking bagay yan para hindi lang security guard mismo yung ating matulungan, kundi pati na rin ang kanilang mga pamilya. Okay, tapos isa din sa aming advokasya ay yung maging bahagi ng community outreach program. Sa katunayan ay marami na po tayong community outreach program. Ang pinakalas po natin ay yung nasa Isabela na kinandak natin noong nakaraang buwan lamang. Nakapag-conduct na rin kami sa Tarlac, sa Isabela, sa Cagayan, Cebu City natin, dito sa may NCR, sa Calabarzon. So marami na rin tayo na pagbigyan ng mga pupils sa mga school supplies, nakapag-assist na rin tayo doon sa mga feeding programs natin. Tapos yung mga indigent natin at saka yung mga katutubo natin, particular sa Cagayan at saka sa Tarlac. So napagbigyan din po natin ng mga feeding programs at saka mga school supplies. So tapos yung bukod pa dyan, yung ating mga hangarin ay extremely i-implement po natin. Dadako tayo doon later on sa mga problema na dapat nating tutukan. So meron din kami mga services. So malaking bagay din yun, yung services kagaya ng licensing natin na nakapagbigay tayo ng affordable and yet legitimate process of our security license. So yung mga renewals natin, malaking bagay yon na nakapagbigay tayo na sa murang halaga. At the same time, hindi maaabala yung ating mga security. So sa proseso tama at lehitimo. Yan. Marami pa rin tayong natutulungan in terms of medical. Nagbibigay tayo ng medical assistance sa abot na ating makakaya. Sa mga DTED, yung mga members po natin na mga namakaya, nagbibigay din po tayo doon sa abot ng kakayanan ng ating organization. Yan ay nagagawa namin sa pamamagitan at pinakamahalagang aspito ay yung mga miyembro sa bawat region natin. Okay, so ibig sabihin lawak na pala ng inyong inabot ng inyong programa. Actually, nung I think 2 months ago, ako ay napunta sa Region 2, particularly sa Isabela nga. Ako ay may nakausap doong gwardiya, yung aming estudyante. At kilala nila yung inyong organization. Dahil nga daw marami na kayong natulungan doon sa Region 2. At hindi lang pala gwardiya ang inyong tinutulungan, pati rin yung ating mga komunidad. Kaya nga nakita ko yung inyong outreach program sa inyong mga posting. So napakaganda ng layunin. So sana mapalawak nyo pa yan yung inyong mga programa sa ibang lugar. At napakaganda na mayroong nangangalaga sa ating mga security professionals kagaya ng inyong organization. Although marami namang organization na gumagawa din yan. At gusto kong banggitin din at kami naman ay mayroon kaming organization ng mga security professionals. Ito ay yung Philippine Society for Industrial Security International or PSIS International, na kung saan yung inyong lingkod ay Board of Directors ng PSIS. At kami rin ay tumutulong in terms of training and development ng mga security professionals natin.
hanggang sa mga security supervisors and managers. At ganun din, pag may nangangailangan ng tulong kung mayroong mga job vacancy, ay nalilink din natin doon sa ating mga miyembro na mga Vice President and Director ng security, corporate security sa iba-ibang bansa. Kaya nga, sa darating na November 20 to 21, Kuya Jim, ay kami magkakaroon ng the 16th International Security Management Convention. At ito ay gaganapin sa Grand Ballroom ng Okada, Manila. At inanyayahan ko lahat ng mga security professionals na lumahok dito at makipag network or makipag sumangguni sa aming secretariat sa Facebook ng Philippine Society for Industrial Security. At ito sa aking Facebook page din naman, ina-announce ko rin ito so that kayo ay makadalo, makasama dahil marami kaming mga inimbitang mga security professionals and safety professionals na magsasalita dito at sa ganon ay malaman natin ano bang mga makabagong pamamaraan ngayon. So sa 2 araw siguradong ay talagang marami tayong matutunan dito. So once again, this is on November 20 to 21 at the Grand Ballroom of Okada, Manila. May additional ba ako? So, Kuya Jim, so sa dami ng yung inano kanina, no, binanggit, no? Baka mayroon ka pang idadagdag muli, ano pa ba ang future plans and programs ng inyong organisasyon? Okay, so maraming salamat sa mga pagkakataong ito, no? So, isa sa mga aspeto, napakahalagang aspeto ay nais kong pasasalamatan yung aming mga donors sa Guyanil. Meron tayong mga corporate donors, kaya tayo nakapagsagawa ng ating mga programa. So particular special mention sa ating Cagayan Valley Chapter. So maraming salamat dyan sa mga nagsuporta sa OSGI. Maraming salamat sa effort ng ating pinsan dyan na si Martoni Nicolas sa pakikibakan ng ating mga miyembro, lalong-lalo na yung ating regional director, si Sander Escobar, si Jensen Escobar, yung ating mga members na walang sawa o walang pagod sa pagsuporta, si Wilson Hipolito for the medical supplies, si Sir Jumsky Barkarsi na ating mga miyembro na walang sawang sa pagsusuporta sa ating mga programa. So yung ating Isabela, we are gearing towards and looking forward for Isabela na nagpaparami na rin tayo ng mga members doon. So sa pangunguna ni Sir Robert Cabrera, so shoutout po na Sir, maraming salamat sa iyong assistance para makapagbigay tayo ng programa dyan sa Isabela. And then looking forward for the NCR in collaboration of our corporate private corporation at saka yung ating mga individual affiliates na sumusuporta po sa atin upang makapag-sagawa tayo ng mga programa. Okay, thank you Kuya Jim. So magpatalastas tayo muli Kuya Jim at sa pagbabalik natin ay dudugtungan natin mamaya yung aming diniscuss ni Kuya Arnel noong nakaraang linggo about the work ethics and ano ba ang hinahanap ng mga corporate sa mga job applicants. So hindi lang ito para sa mga security guards, but ito ay para din sa lahat ng ating mga job applicants yung ating. Kasi ngayon ay katatapos lang ng mga graduations sa mga kolehiyo at marami of course naghahangad ngayon na makapagtrabaho at marami din naman trabaho na available, pero ano ba ang gagawin nila para sila ay matanggap? So mamaya ilalahad natin muli, dudugtungan lang natin pagkatapos nitong patalastas.
Okay, so balik tayo Kuya Jim. Gaya ng aking nasabi kanina, nang nakarang linggo kasi ay na-discuss na kami ni Kuya Arnel about work ethics, corporate work ethics. Ano ba ang hinahanap ng mga least usually ng mga kumpanya, not only for the security guard, but we can discuss also sa security guards din because may experience ka rin, di ba? Sabi mo nga, kayo ay nagre-refer din ng mga security guards sa different agencies at mga kumpanya. Kailangan magkabayan natin sila, no? So, dito Kuya Jim, mayroon akong hinanda na yung important skills na hinahanap. Kasi ngayon, very vocal ngayon yung tinatawag natin the 21st century workplace and 21st century workforce. Ibig sabihin, ito yung kailangan ng ating mga kumpanya. At mayroong 4 na common na hinahanap nila sa mga applicants or sa kanilang mga empleyado. Kaya natawag itong the 4 C's. So, tulungan mo akong ilahad itong 4 na to. First is the critical thinking. Second is communication. Third is collaboration. And the fourth is creativity. So, when I speak of critical thinking, Kuya Jim, sa iyong pananaw, ano ba dapat ang gawin ng ating mga security guards para masabi compliant sila with the 21st century workforce in terms of critical thinking? Okay, so yung simpleng definition ng critical thinking, so ilalahad natin nang sa ganun ay mas lalong maintindihan ng ating mga security personnel. So, pag sinabi natin critical, you should be knowledgeable enough kung ano yung magiging function natin as security. So, we encourage everyone as much as possible. Kailangan nakapag-undergo tayo ng training sa mga accredited training center ng SOSYA nang sa ganun ay properly guided and properly aware po tayo sa ating susuungin na mga obligasyon. So pag sinabi natin critical thinking, isa sa mga factor ay well-equipped po tayo ng knowledge kung ano yung mga dapat nating gawin sa ating mga area kung tayo ay nakapag-post na. So kailangan marunong tayo unang-una yung ating initiative to perform our tasks and responsibilities dun sa ating area of responsibility. Pangalawa, yung ating task kung paano ba tayo mag-deal with our security guard personnel, kung ano ba na dapat natin gawin pag tayo ba'y mag-out, pag mag-in, ano po yung mga dapat natin isaalang-alang. Yan yung mga simpleng bagay lamang na dapat nating gampanan na napaka-importante doon sa ating functions bilang tagapangalaga ng seguridad. Okay, dagdagan ko rin Kuya Jim that ito'y ginagamit ko rin sa training ko lalo ngayon sa Security Services and C2 ng Tibet ng TESDA wherein sila sabi ko nga lagi sa ating mga estudyante at gone are the days that the security guard ay naton lang physically pero wala masyadong ginagawa o wala masyadong paghahanda sa kanyang function. So ngayon ay ang mga makabagong security guard ngayon professionals ay pag pumasok yan sa kanyang trabaho, mayroon na siyang handa, mayroon na siyang plano kung ano yung kanyang gagawin. Kaya SWAT na, di ba? Planning is an advanced determination of what you do in the future. So yung mga gwardiya ngayon ay nagkakaroon na sila ng plano, ano ba kanilang gagawin at naayon sa kanilang function doon sa kanilang boss ay pinaghahandaan na nila. So nagre-research din sila kung ano ba mga makabagong pamamaraan na dapat nilang gawin. So hindi, actually this critical thinking ko sabi ko nga ay dahil ito ay kailangan ng 21st century workplace. Ito hindi para lang sa mga security guard. Ganun din dapat yung ating mga job applicants na mga college graduate regardless kung anong posisyon na kanilang ina-applyan. Dapat ito na yung baon-baon nila pag nag-apply sila Kaya nga sa senior high pa lang natin, sa grade 11 at 12, ito ay tinuturo na. No? So lalo na pag tayo ay nasa kolehiyo, same thing pa rin na tinuturo ito. Kaya dapat ma-enhance ito ng ating mga college graduates. Pag sila ay nag-apply, taglay-taglay nila itong critical thinking aspect and skills wherein kaya nilang magbigay ng mga pamamaraan o mga rekomendasyon na babase doon sa kanilang trabaho. So ganun din sa ating mga security guard. Hindi lang sila sumusunod lang kung ano ang utos sa kanila but sila rin ay nag-iisip ng mga magandang pamamaraan
para makatulong at masabi natin talagang prepared sila sa kanilang trabaho araw-araw. So Kuya Jim, ang pangalawa ay communication. Dapat daw magaling sa communication itong ating mga security professionals and other job applicants also. Can you elaborate more? Ano ba ibig sabihin? Ano paghahanda nila in terms of communication, Kuya Jim? Okay, yung communication or yung pamamaraan ng pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, yan yung simpleng definition ng communication. Ibig sabihin, our ability to communicate, our ability to align, and our ability to sustain the information needed sa ating area of responsibility. So, walang yung lahat ng bagay ay nadadaan sa magandang pakikipag-usap at magandang pakikipag-ugnayan nang sa ganun ay magiging smooth. At yung communication ay nagsisilbing dumadaloy sa bawat isa para maisakatuparan ng maayos yung ating responsibility, yung ating ginagampanan sa ating una kliyente, which is yan yung pinaka-common objective natin. Sa pangalawa sa ating agency, pangatlo sa ating kapwa-tao, sa ating kapwa-gwardiya, how we are going to communicate them not to gain any lapses, any unexpected incidents. So napakahalaga po ng communication. Yeah. At alam mo Kuya Jim, ang ating mga security professionals are considered frontliners. Kasi sila yung unang-unang nakasalamuha ng mga customers pagka pumunta sa kanilang nasasakupan. Kaya walang exemption, talagang makipag-usap sila. At hindi po pwedeng makipag-usap lang but the proper way of communicating with the client. No? So dapat naghahasa sila in terms of verbal and written communication. That's why sa training natin tinuturo yan na paano sila maging bihasa sa pag-usap sa ating mga customer. Sa una, siyempre talagang expected naman na hindi ka magaling. Pero lagi nga natin sinasabi sa ating training, practice, practice, and practice makes perfect. Kaya yung ating laging sinasabi sa ating mga security professionals, ugaliin or isip ng mga pamaraan para ma-improve yung kanilang communication skills. Kasi hindi po pwede na sila ay hindi makipag-usap. Naalala ko dati sa isang establishment, Kuya Jim, yung isang security guard, dahil may papasok na foreigner, siya ay tumalikod. At siya ay tinanong ko, bakit ka tumatalikod? Paano mo makakausap yung foreigner? Sir, mamaya, nosebleed yan nakakatakot. So, para ba natatakot sila makipag-usap sa mga banyaga dahil nga hindi sila handa kung paano nila sagutin yung inquiry. So, hindi po pwede yun. Kaya sabi ko sa kanya, kahit muna sa una, kahit na pabarok na English yan, but you have to communicate. Importante kasi customer yan at siguradong magtatanong yan. And then later on, i-improve mo yan. Kasi marami namang pamamaraan kung paano tayo mag-improve. That's why napaka-importante itong pangalawang C, Kuya Jim, which is yung communication. Di ba? Napakahalaga yung communication aspect. So, yung pangatlo, Kuya Jim, is collaboration. So, napakahalaga rin ito, yung collaboration. Pwede ka ba magbigay ng idea about how our security guard collaborate with all the stakeholders sa kanilang nasasakupan? Okay, so isa sa pinakamahalaga yung collaboration, no? So, sabi nga nila, Kuya Neil, sabi niya, no man is an island. So definitely, hindi tayo magtatagumpay or hindi natin kaya gampanan ang responsibilidad na tayo lamang ay nag-iisa. So ang collaboration, ibig sabihin the ability na makikipag-ugnayan tayo sa lahat ng mga involved na tao sa ating area. So kailangan natin makipag-collaborate with our clients. So back to the number 2 natin kanina, collaboration in terms of the communication. So pangalawa, kailangan natin mag-collaborate with our yung ating mga guests. So kailangan din natin makipag-ugnayan sa kanila nang sa ganun malaman natin, ma-assist natin kung ano yung needs, wants and desire nila within our area. So kailangan din natin mag-collaborate with our officers. Kailangan din natin tie up tayo sa kanila palagi just for the monitoring purposes. So
So kailangan din natin mag-collaborate, lalong-lalo na sa ating kapwa security guard na ating kasama o di kaya kapalitan o di kaya yung ating mga mga officials o ating yung tao na kinatawan ng mga agency. Nang sa ganon, hindi natin magagawa lamang mag-isa. Nang sa ganon ay magiging magaan ang pag-perform natin sa ating functions. Kaya lagi natin sinasabi, you will always be connected with each other. Yes, tama yan, Kuya Jim. At dagdagan ko pa, again, sa training namin sa Security Services MC2, one of the unit of competencies, sa basic competencies, work in a team environment. Ibig sabihin, hindi po pwedeng nagsusulo ka, sabi mo nga kanina, or hindi po pwedeng sabihin na wala akong pakialam sa iba. Basta ako gumagawa ko ng tama dito sa aking trabaho. Hindi rin po pwede because lahat tayo ay coordinated for the success of the organization. Kaya dapat mayroon tayong teamwork, mayroon tayong proper disposition. Alam lahat ng kasama natin yung mga ginagawa natin. That's why sa general order nga, di ba, Kuya Jim, ayan ay nasasaad rin na yung pagdating dyan sa collaborations. Kasi nga yung ating kliyente ay inaasahan tayo, lalo na yung ating mga security professionals, na tayo ay magbibigay ng kaalaman o impormasyon sa kanila base sa ating naobserbahan doon sa ating nasasakupan. At kapag sila naman ay mayroong pwedeng ay parating sa atin, yan ay naman ay pinagbibigay nilang alam sa atin na ito yung instruction nila for the day. Kaya mahalaga na lahat ng elemento doon sa organization ay nag-uusap para at least maging maingat at maayos yung pagganap natin sa ating tungkulin. So again, sa hindi naman sa security professionals, para sa ating mga other workers, regardless of your position sa kumpanya, collaboration still is very important. Dahil nga, sabi natin, you have to work in a team environment. Kasi yung basic competency na tinuturo namin sa mga security guards ay also the same basic competency na tinuturo din sa mga ibang qualification. Dahil yan, pag sinabi natin basic nga, yan ay kailangan na magampanan ng isang worker or makita sa isang worker dahil nga yan ay hinahanap ng mga kumpanya na kung saan tayo nagtatrabaho. So yung pang-apat na si Kuya Jim is creativity. So alam ko marami kang may papaliwanag dito in terms of creativity dahil ikaw ay very creative person ka dahil ikaw ang nag-isip nitong mission and vision ng OSG at napakaganda ang layunin. So again, tulungan mo akong ipaliwanag itong creativity in terms of the function of security professional. Alright, to complete the 4 C's that we define, so isa sa pinakamahalaga yung creativity. So bawat isa sa atin ay mayroong taglay na creativity. Kaya bilang isa sa mga founder ng Organization of Security Guard Inc., so nabuo natin to in terms of our creativity. Not only mine, but lahat tayo, kasama yung ating mga members, nag-gain ng creativity para sa success ng ating organization kung kaya tayo nakarating sa ganito. Now, the simple definition of the creativity, ibig sabihin, your ability to create or yung pagiging malikhain mo paano ka gumanap ng iyong responsibilidad. Yung initiative natin ang pinaka-importante kung paano natin mapagaan yung ating pagganap ng tungkulin, paano tayo yung ating creativity also yung nag-uudyok sa atin, paano natin maisakatuparan ng maayos at magampanan ang responsibility natin sa kliyente, lalong-lalo na sa ating mga superiors, sa ating mga kasama, sa ating agency. So we must be creative enough, lalo na sa creativity in terms of communication, creativity in terms of the collaboration, and the creativity on how you are going to handle yung function natin at pagpapanatili ng seguridad sa ating area of responsibility. Yes, tama. No, tama ka, Kuya Jim. Kaya nga, ang una kanina is critical thinking. Kasi if you have that skills ng critical thinking, papasok na dyan yung creativity. Tama ka doon sa sinabi mo about initiative.
Ibig sabihin, yung mga maliit na bagay na kaya mo naman gampanan na hindi na kailangan iutos sa'yo, huwag mo na antayin na iutos pa. Kailangan ay gawin na natin. Ipakita natin na tayo ay committed, seryoso, may pagmamahal sa ating trabaho, at yung mga liit na bagay na pwede naman dagdagan pa natin yung ating mga ginaganap na tungkulin ay dapat gawin natin. May nabasa nga ako, Kuya Jim, sa isang author sa libro. Ito lagi ko rin sinishare sa iba. Sabi ng author doon sa libro ay, if you add at least 1% of your output a day, you'll double your output in 100 days. Kasi kahit 1% lang sa isang araw, dagdagan mo. Yung nagawa mo kahapon, dagdagan mo ng 1% bukas. In 100 days, magugulat ka. Ang laki na ng improvement mo in terms of productivity. So sana ganyan ang gawin ng mga security guards natin, professionals natin na araw-araw nag-iisip sila. They are more creative to think of what particular aspect they are going to do sa pagdagdag pa sa kanilang performance. 1% lang yun, para maging 100 days, you'll double. What if, dahil kaya naman gawin, 5% ang idadagdag mo a day, Kuya Jim? So, ibig sabihin, maiiksi na yung duration. In 20 days, you can double your output. At kung bihasa ka na sa paggawa ng mga ganung bagay at mayroon kang initiative and then creativity, baka in just 5 days, madouble mo na yung output mo. At pag nakita yan sa isang trabahador, regardless of what particular position, ay masisiyahan yung employer mo. And collectively, kung lahat ng empleyado, lahat ng gwardiya or members of the team ay gano'n ang pag-iisip, napakadali ng trabaho. Yung sinasabi nga, parang hindi na tayo nagtatrabaho dahil nga magaan ang ating ginagawa at tayo ay magiliw na pumapasok sa ating trabaho dahil nga lahat ay nagkakaisa. So napakahalaga nitong 4 na C, Kuya Jim: critical thinking, communication, collaboration, and creativity. So patalastas tayo muli, Kuya Jim, para bumalik tayo mamaya sa ating pagpatuloy na pag-discuss ng 21st century workplace and workforce. Okay, balik tayo sa ating programa, Kuya Jim. Kung kanina, yun yung 4 na hinahanap, no? Important skills needed sa 21st century workplace. At dapat yun ang katangian ng mga workforce also, including our security professionals. Nabasa ko rin at ako ay nakakuha sa aking pag-research, Kuya Jim. Ito yung napakagandang tanong. How can you succeed in the 21st century work environment? Kasi ito na nga ang kailangan 21st century work environment. So mayroon akong na-research na 6 na pamamaraan para tayo ay mag-succeed or ma-survive yung hinahanap ng 21st century work environment. At ang una dyan na skills dapat na taglay-taglay natin, Kuya Jim, is technical skills. So again, tulungan mo ito ipaliwanag. Ano itong technical skills na dapat taglay-taglay ng ating mga security professionals at ng mga workers para makasurvive sila sa environment na hinahanap sa corporate? Okay, so meron pa rin ang technical skills, brother. So ang technical skills is napakahalaga sa atin, lalo na nowadays we are in the 20th century. So technical skills we should learn how to be able to effective in terms of problem solving. So papasok tayo doon, we should have an initiative. Papasok pa rin yung courses kanina. So bilang skilled security guard or any employees
in terms of technical skills, the ability to enhance, the ability to survive, the ability to resolve all the problems may arise in our area and in our workplace. So, isa sa mga importante doon sa technical skills ay magiging creative tayo on are we going to resolve all the crisis na pwede natin harapin habang tayo ay nagpo-fulfill ng ating mga functions. So, kailangan doon sa technical skills natin, doon pa rin papasok yung ating ability to write, ability to read, ability to comprehend on how we are going to do a report in terms of the crisis may happen doon sa ating area of responsibility. Yes, tama yun. Although, Kuya Jim, yung requirement for a security guard natin ay high school graduate, so hindi sana yan maging dahilan na sabihin ay ito lang kasi ang aming kakayahan dahil high school graduate lang kami. Hindi dapat. Kaya nga dapat patuloy yung ating pagtuklas. Kaya yung training is very important. Kaya yun din ang layunin ng Silver Point Training Institute of Industrial Security. Ito yung ating advocacy, makatulong tayo sa industriya natin na mapagbigay ng tamang training, quality training sa ating mga security guards. So marami naman training centers ang situated sa buong mundo natin, sa buong bansa natin. Na ibig sabihin, hindi na kailangan pa silang pumunta kung saan-saan dahil marami naman mga training schools sa kanilang lugar. Ang mahalaga lang na dapat talaga sila ay kumuha ng mga programa na yan. Na kahit na kayo ay nagtatrabaho na, kailangan pa rin yung ating patuloy na pag-attend sa mga seminars, pag-attend sa mga trainings, special trainings na binibigay ng ating agency o ng ating kumpanya. At siguro, Kuya Jim, pwede natin indagdag sa technical skills is yung kakayahan din ng ating mga security guards na umintindi sa mga makabagong technology. Kasi sa karamihan na aking na-interview na ating mga security professionals ay ilan-ilan lang ang talagang nakakaintindi or mayroong knowledge about yung basic computer literacy. Kukunti pa lang. So dahil ngayon ay nandiyan na nga yung the Fourth Industrial Revolution, yung paggamit ng teknolohiya, lalo na sa mga training natin ngayon, minsan nahihirapan sila to adapt in that particular aspect. Kaya unti-unti na rin natin na sinasabi na kailangan mag-invest din sila sa training dyan in terms of computer literacy. Dahil sa ibang bansa, gano'n na ang mga gwardiya doon, mga security officer doon, ay talagang ginagamit na nila yung technology para sa pagganap sa kanilang tungkulin at mahalaga rin yung ginagamit yung technology sa communication. Dahil nga para mapabilis yung communication, principally yung paggawa ng incident report, ang pag-submit ng mga report na yan na kinakailangan, mapapabilis yan if you are of course knowledgeable in computer, basic computer and how to operate also and ganun din sa social media naman ay maging aktibo. So sana nga, sabi ko sa mga guards natin, total minsan nandiyan naman kayo sa social media, pag hindi kayo duty, ginagamit nyo naman yung cellphone nyo, sana gamitin natin sa makabuluhan yung oras na sa ganun ma-augment yung ating kaalaman in terms of paggamit ng mga bagong teknolohiya para sa ating trabaho. Ang pangalawa, Kuya Jim, is yung soft skills. So kailangan din ma-enhance ng ating security professionals or any workers for that matter, yung soft skills nila. Kasama rin ito yung teamwork, na dapat they have to be very keen in attention to details, pati yung time management. Kasi pag sinabi nating time management, Kuya Jim, paki-elaborate mo nga, anong ibig sabihin ng time management? Yung time management natin, so that is part of one of our self-discipline, So, kailangan magiging alerto po tayo in terms of our appointment, in terms of our duty. So, we should, ugaliin po natin na lagi po tayong maaga, lalo na sa pag-assume ng ating mga duty, maaga tayo kailangan kasi sa part ng security guard kasi mayroon tinatawag na endorsement. So, para maging maganda ang endorsement at maiwasan ang any irregularities, no? So kailangan
you have to give enough time to assume your area at saka yung proper endorsement para kung ano man yung magiging problema ay madaling masolusyonan at madaling magawa ng report. So napaka-importante po yung time management sa atin. So hanggat maaari bilang respeto din sa ating kapwa security guard, so iwasan po natin yung malate or mahuli po tayo sa ating duty. Mag-assume po tayo sa ating trabaho ng naayon sa oras, itinakdang oras na dapat ay nandoon tayo at gumaganap na ng ating tungkulin. Yeah. Part of that, of course, Kuya Jim, sa time management, tama yung sinabi mo, no? At dapat isipin din natin kung sa time na tayo nasa trabaho, tayo ba ay productive? Hindi ba tayo nang dadaya? Hindi ba lahat ba ng oras natin ay na-google natin talaga sa pagtrabaho? Kasi maraming mga violations dyan, no, sa larangan ng pagtatrabaho na nakikita minsan hindi lang naman sa mga security guard natin, pati rin sa mga ibang position or mga ibang empleyado na minsan umaalis sila sa kanilang work area at hindi nila natatapos on time yung kanilang task dahil nga kung ano-ano ang ginagawa na salungat doon sa supposed to be ang ginagawa nila. So sa atin, sa security industry o sa mga security professionals, hindi dapat natin gawin yan dahil nga dapat tayo ay nakapokus talaga dahil tayo lang rin naman ang binabantayan ng ating kalaban na pag umalis sa pwesto ang isang security guards or security personnel, maaring siya ay malulusutan. Kaya nga pinapaigting natin yung monitoring and access control nang sa ganon ay hindi tayo malulusutan ng kalaban. Dahil pag napasok na yung kanyang area of responsibility, yan ay malaking kahihiyan or maaring may mangyari doon sa kanyang nasasakupan. So yung mga soft skills niya na dapat organize ka rin, kasama rin yung kanina yung diniscuss natin, the written and verbal communication. Part of the soft skills also, Kuya, is yung leadership ng isang tao. Hindi porke ikaw ay hindi supervisor ay wala ka ng leadership skills. Lahat tayo dapat ay mayroong leadership skills. And your flexibility to adapt in any situation. Napaka-importante rin yan sa ating trabaho. So the third one, Kuya Jim, is the lifelong learning. Lifelong learning, which in you explore new subjects, new areas of interest. Ibig sabihin, at tuloy-tuloy na pagtutuklas at tuloy-tuloy na pag-aaral. Sa security profession, Kuya, pag sinabi natin lifelong learning, ano ang dapat nagiging performance or ang ginagawa ng ating mga security professional dito? Alright, so unang-una, so we encourage everyone, lalo na yung ating mga security, no? So ang una-una dapat meron tayong self-confidence. Okay? Pangalawa, every one of us, there is room for improvement. So para maging so that we have a long life knowledge, no? So importante sa lahat, so matuto tayo ang mag-training. So continuous enhancement, hindi ibig sabihin na ito na tayo, nakapag-duty na tayo, we considered ourselves professional, but we need to enhance ourselves, continue learning, continue for the assessment, and continuous reading, and continue be innovative. Ibig sabihin, lalong-lalo na in our modern times sa ngayon, ay kailangan natin maging innovative, kailangan natin sumunod sa agos ng ating panahon, so kailangan natin magtuklas ng mga teknolohiya, so kailangan natin magiging creative para masabayan natin yung pagdaloy ng ating panahon. So yan lang yung mga dapat natin gawin in order for us to be more professional doon sa ating profession na ginagampanan. Yeah, sabi nga Kuya, di ba? Education is a continuous process. So tuloy-tuloy ang pagtuklas natin ng mga pamaraan. So napakaganda itong tatlo na diniscuss natin. So mamaya konti Kuya ay magpatalastas tayo para talakayin natin muli ang tatlo. So napakaganda, di ba? Technical skills, soft skills, and lifelong learning. So patalastas muna tayo Kuya at babalikan natin yung tatlong natira mamaya para dito sa 21st century workforce.
na. So kanina nga natalakay natin yung tatlo. So ang pang-apat kuya na mahalaga para makasurvive daw sa 21st century work environment is dapat yung isang worker ay magaling in terms of networking. So noon pa man ay very popular na itong word na networking, There's a lot of networking na nangyayari. Pero pagdating sa trabaho, lalo na sa ating mga security professionals, ano ba ibig sabihin ng networking, kuya? Okay. So, yung networking kasi ay napakahalaga, in terms of business, in terms of function. So, networking ay hindi lang applicable in terms of the business, no? So, it is very applicable din sa security industry. Sa part naman ng security industry kasi ang networking, ibig sabihin, connection, may bahagi pa rin ang collaboration. Network, ibig sabihin, mayroon tayong mga chain of command, lalo na sa security, mayroon tayong mga chain of command na tinatawag. So yan yung ini-emphasize ng networking. Ibig sabihin, interconnected with each other. Yeah, napakahalaga, di ba? Kaya networking network. Kumukuha tayo ng mga impormasyon sa mga kasama natin with regards sa trabaho natin. Kaya kanina, di ba, critical thinking and creativity. So para maging creative, nakaplano tayo, dapat mayroon tayo mga inputs. At saan natin makukuha yung inputs niya? Through networking. Sa pagtatanong natin sa ating mga kasamahan, sa papagsalamuhan natin sa mga tao na may kinalaman sa mga plano natin para mapaganda yung ating pagganap sa ating trabaho. Ang number 5, kuya, is remote work. No? So, I think remote work naman ay hindi to masyadong applicable sa atin sa security industry because maliban na lang kung you assign sa field na para mag-conduct ng surveillance pero since tayo ay nakapost, but still tingnan natin kasi part ito, kasi hindi lang ang ating mga audience ay hindi lang naman security professionals, web student. So yung remote work kasi po kuya, ibig sabihin ability na tayo ay mag-perform kahit na wala doon sa comfort zone natin. Ibig sabihin, kahit na wala doon sa ating opisina, pag tayo ay pinadala kahit saan na may kinalaman pa rin sa trabaho natin, we can perform yung ating mission. So, sa iyong palagay, ano bang magandang maidulot ng remote work skills para mapaganda yung performance ng isang worker? Okay, so napaka-importante yan sa security industry, no. So, yung masasabi ko lang diyan sa remote work scheme ay yung ating mga security guard nabilong siya sa uniform min. So, ibig sabihin, we always ready na by the time na pinatawag tayo ng agency, by the time na tinatawag tayo ng kinaukulan, we are always ready to perform our duties and responsibilities anywhere. Ibig sabihin, as part of the uniform men, we are always ready and self-sacrificing also is another factor para magampanan natin yung ating tungkulin. No? Okay, tama ko yan. Sabi nga tayo, para tayo rin sundalo na tayo ay susunod sa utos at mga local laws and orders pag may yun ay ginawa ng ating kliyente at ng ating agency dahil yan ay kasama sa ating sinumpaang tungkulin para tayo mapanatili yung ating nasasakupan. At yung panghuli kuya doon sa 6 is yung adaptability. Very very particular and kailangan ito ng ating mga security professionals and other workers also. Basahin ko lang kuya yung maikling meaning ng adaptability. This is an ability or willingness to change in order to suit different condition. Di ba napakaganda? Willingness. Sabihin, hindi ka umaangal, hindi ka against. Tama yung sinabi mo kanina. Tayo minsan nalilipat yung ating mga security professionals na malilipat sa mga iba-ibang pwesto dahil nga sa pangangailangan. At minsan mayroon mga instances dyan na hindi sumasang-ayon yung ibang mga kwartya natin na sila ililipat dahil nga masyado na silang familiar doon sa kanilang dinudutihan. Anong mas madadagdag mo dito in terms of adaptability, kuya? Okay, yung adaptability sa security industry,
not only in the security industry, any workers, any professionals, adaptability is very important. Alam niyo kung bakit? Ito yung isang ugali ng isang tao na hindi siya sensitive. Ibig sabihin, in any way, anywhere, anytime, anywhere, he or she has an ability to perform his duties and responsibilities. Ibig sabihin, kahit saan siya, kaya niya mag-survive. Kahit ano ang duty niya in terms of security, bangko man yan, bakanting lote man yan, bundok man yan, any war zone man yan. Ibig sabihin, kaya niya gumanap ng kanyang tungkulin. Kaya niya mag-survive with his own ability to perform his duties and responsibilities bilang isang security or bilang worker or bilang isang professional. Yeah. At dagdag ko pa, kuya, ang sinabing another description of adaptability is handling changing workloads. No? So, ibig sabihin, kahit iba-iba ibibigay sa yung mission, kaya mo pa rin. And then maintaining composure even in you are in stress. So, kahit ano yan, kakayanin natin. You can adapt kahit saan kayo lalagay. Kasi minsan, sinasabi ng ating mga security professionals, nasanay na kasi ako sa condominium, tapos ililipat niyo ako sa ganitong pwesto. So, kahit saan naman tayo ilalagay, we can adapt on that. Kaya nga, isa pa sa layunin ng adaptability is learning the new skills. Mapag-aralan kasi lahat yan. Kasi tayo naman ay ino-orient pa natin yung isang security professional bago natin sila ipopost. At isa pa sa description ng adaptability, kuya, is continuously working from others. Ibig sabihin, doon pa rin yung teamwork. Kahit na hindi mo siya kabisado, because of teamwork, you're working in a team environment. So, you have the team na magsusuporta sa'yo. So, huwag ka matakot. Kung bago yan, you can adapt later on sa surrounding because you have the team na magbibigay sa inyo ng mga tulong. So, napakaganda itong diniscuss natin, Kuya Jim. Although, sa susunod, hapahan pa natin yung oras natin. No? Alam ko, kahit na ganitong kaiksi lang yung ating diniscuss, malaking tulong ito sa ating mga security professionals at sa yung mga mag-apply sa trabaho. No? Yung magkaroon sila ng technical skills, soft skills, lifelong learning skills, networking skills, remote work skills, and yung adaptability. So, kuya, pagbalik natin after ng patalastas, baka mayroon ka pang mga karagdagan mamayang sasabihin tungkol sa OSG, paghandaan mo na, patalastas muna tayo, kuya. Napakaiksi ng oras natin, pero alam ko naman higpit sa kaalaman ng ating mga nakikinig. At ito naman ay naka-record ito, kuya, no? At isi-share natin ito sa mga iba-ibang pwesto, sa mga kakilala natin para yung hindi nakapanood ngayon ay kanila ring ma-review or mapanood ito dahil napakahalaga nito. So maybe, kuya, sa mga susunod pa natin, marami pa tayong may lalahad ng mga pamamaraan para sa professionalism and performance of our guard. So siguro hihingin ko na sa iyo yung iyong final words for the program. Ano pa ba ang plano ng inyong organisasyon at anong gusto mong sabihin sa iyong mga miyembro? You have already 600 members, no? At alam ko sa susunod na taon baka matriple na yan. Dahil nga napakasipag mo pagdating sa networking. Magaling ka sa networking, kuya. No? So anong mga plano pa ba ng OSG para mahikayat natin sumali itong ating mga security professionals? Okay, so bilang founder ng OSGI, isa sa mga founder out of 5 na founder ng OSGI, no? So
So sa mga ordinaryong mga mamayan, sa mga kabataan out there sa Luzon, Visayas, Mindanao, so nais ko lamang encourage ang lahat na pwede po nating magiging gawing professional ang pagiging security. So marami po tayong mga training center para maging professional security po tayo. So we encourage everyone, no, sa ating mga kabataan na mahilig sa mga uniform men. So in-encourage natin na nandito po yung Silver Training Center na magbigay sa atin ng iba yung kaalaman para maging professional security. So bilang founder ng OSDI, isa sa mga ating layunin ay makipag-collaborate doon sa mga training center para maibahagi yung mga kaalaman ng pagiging security doon sa mga kabataan, sa mga ating mga young men or young women na interested bilang na pumasok bilang security at mapabilang sa security industry. So sa ating sa Organization of Security Guard Inc., kami po ay nag-a-assist sa inyo Luzon, Visayas, Mindanao. So mayroon tayong iba't ibang chapter. From Luzon, mayroon tayong Cagayan Valley na pinangungunahan ni Sander Escobar at saka yung aking pinsan dyan si Martoni Nicolas. Meron tayo sa Isabela para madali nyo ma-access dyan. Pwede tayo makipag-ugnayan sa amin para makipag-coordinate dyan sa ating mga nasa sakupan. Tapos mayroon tayo down to Central Luzon. Mayroon tayong sa Pampanga, sa Tarlac. Mayroon tayo sa Zambales. So kasama sa Central Luzon natin. Dito sa NCR, yung malawak or yung malaking chapter na aking hawak, maaari lamang makipag-ugnayan sa akin. Ang Calabarzon natin, kasama yung Batangas, meron tayong Regional Director under Angelo Bolpani. Shout out at saka magandang hapon sa ating Batangas chapter, at saka sa Laguna. So meron din tayo sa Mindoro, kay Sir Parohinog, so pwede tayong makipag-coordinate. Meron tayong Palawan, so makipag-coordinate lamang sa amin. Meron din tayo sa Bicol. For the Visayas naman, region dyan, shout out sa ating Chairman of the Board, Haji Nesperos, sa mga iba pang founders, si Neil Haima na responsible sa ating mga merchandise, OSGI merchandise, si Sir Lapides also na nag-assist kay Sir Haima. Tapos yung ating mga Visayas, meron sa Iloilo, Bacolod, Negros, Cebu City, Cebu North, Cebu South. Meron din tayo sa mga Mindanao, Davao, Zamboanga. So all out there, pwede kayo makipag-coordinate sa amin. So we encourage them sa mga security guard to join us, to have unity, at saka darating din yung panahon, may isa katuparan din natin ang inyong mga hinaing, lalong-lalo na sa mga labor practices. Darating po tayo dyan. Aasahan po ninyo ang OSDI. So kung mayroon mang mga concerns whatsoever, makipag-coordinate lamang sa amin. So shout out dyan sa lahat natin ng mga members, official members at saka non-members for this time. So we encourage everyone to be one of the members of the Organization of Security Guard Inc. Naniniwala po tayo na marami po tayong mararating sa pamamagitan ng ating pakikipagkaisa. Thank you, Kuya. At napakaganda ng inyong organisasyon dahil kayo ay tumutulong para magbigay ng trabaho sa ating mga security guard. At ganyan kasi ang mga problema ng mga agencies natin kung paano sila maka-recruit o maka-hire ng ating mga applicants dahil nga sa dami ng demand na trabaho. So, at isa pa sa inyong organization dahil doon sa inyong hanay, natuturuan ng magandang asal ang ating mga security guard na educate sila dahil na natutulungan ninyo na naiiwas na sa bulolyaso at hindi na magkakaroon ng problema yung ating mga security guard. At ganoon din, yung Silver Point Training Institute, Kuya, ay handa umagapay sa inyong layunin through educations and training and development. At marami rin kasi humihingi sa amin ng mga agencies na mga kakakilala natin para magpadala ng ating mga graduates. So kahit na kami ay nagbibigay ng mga specialized training program at yung aming mga estudyante ay mayroon ng license, but yung iba dyan ay wala namang trabaho, kaya nire-refer din natin. At yung mga college graduate naman sa mga ibang kolehiyo, lalo na yung mga graduates ng criminology and BS Industrial Security, ay tinutulungan din natin na ma-align ang kanilang competency sa security para makahanap sila ng trabaho. So
isa pa sa hinahanap ngayon ay yung competency, kaya mayroon tayong scholarship ng TESDA Kuya, ang ating Silver Point Training Institute. We are offering a scholarship ng TESDA about security services NC2, wherein dito na-align nga natin sa 21st century ang kakayahan ng ating mga band. So sa mga susunod po na episode namin, ito ay maging linggo-linggo, ay katulong pa rin natin si Kuya Jim para maglahad ng kanilang mga programa at kami ay mag-level up pa sa mga ibang aspeto para matulungan at maabot natin yung ating mga kapwa security professional sa buong Pilipinas. At ako ay naghahanda na uli na magkaroon tayo ng mga guest o resource speaker or subject matter expert sa larangan ng security and safety. Inaayos ko lang ang kanilang schedule at yan ay every week magkakaroon tayo ng ganong mga resource speaker na nasimulan na natin kasi yan, Kuya Jim, noong nakaraang taon at itong unang buwan ng 2023. Marami na nating tayong nalahad ng mga training at sa ibang larangan naman ay aabutin din natin yan. Ang ating advocacy, lagi ko nga inuulit sa mga bagong nakapakinig nito, itong programang OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad. Ang layunin natin ay maabot ang ating mga kapwa security practitioners. Dahil ako po ay dating security guard at dahil sa good performance na ating binigay sa ating kliyente noon, ay naabot natin kung ano man ang ating naabot ngayon. At gusto nating bigyan din ng pamamaraan, mabisang pamamaraan yung ating mga security professionals and other applicants kung paano ang gagawin para sila ay magtagumpay sa larangan. So nililitaw natin, Kuya, yung career path ng mga security guard. Dapat hindi silang manatiling ordinary guard lang habang buhay, habang sila ay nandyan. Kung mayroong pagkakataon, yun nga, training, further education, ang dami pamamaraan para tayo ay ma-promote sa ating trabaho. At nandito ang ating programa para umalalay sa kanila at sila ay matulungan. At sa future nito, na babanggit ko naman lagi, tayo ay magbibigay na ng award doon sa mga security guard na may magandang ginawa sa kanilang duty. Bigyan natin ng certificate to commendation at kung mayroon na tayong sponsor, bibigyan na rin natin ng award at reward yung gwardiya na magagawa ng mabuti at nang sa ganon, maiiwas na sama-sama ang ating mga gwardiya. Lately, Kuya, alam mo naman mayroong mga ibang ilan-ilan na security guard na nasasangkot sa hindi maganda. Sabi ko nga, iyan ay ilan-ilan lang naman. Marami pa rin naman talagang gumagawa at sama-sama nating i-cure yung mga ganong lapses ng ating mga kasamahan. At dahil sa magandang gawain ng ating mga security professionals, isa lang ang babanggitin ng ating mga stakeholders. OMG, oh my God, dahil nga sa magandang ginawa. Kasi nga, sabi ng ibang gwardiya po, mababa kasi ang tingin sa amin ng lipunan o ng mga ibang tao. Gwardiya ka lang na ganito. Kaya tulungan natin yung ating industriya, yung ating sarili, na itaas ang respeto sa atin ng mga customers at ng mga ibang membro ng ating lipunan sa pamamagitan ng pagiging profesional sa pagganap ng ating tungkulin. Kaya itong ating programa ay ito ang kanyang layunin para kayo ay magkaroon ng kaagapay sa pagganap ng professional sa inyong trabaho. So Kuya, maraming salamat at tayo ay pansamantalang tapusin muna natin yung ating programa ba tayo magbabalik sa sunod na linggo para sa muling isang episode ng ating programang OMG, Usapang Seguridad at Serbisyong de Calidad. This is your host, Doc Neil OMG Silva and Sir Jim, Kuya Jim Nicolas na nagsasabi, isang ligtas na araw sa inyong lahat. To God be the glory. Thank you. Mabuhay ang OSGI.